Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 711, Kabanata 711, ang malupit na matandang babae. Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, isang dampi ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Seryoso ka ba? Matamang tinitigan ni Bobby Aguilar si Clarissa Johnson. Kung talagang handang magbigay ang Halcroen sect ng isang 10,000 taong gulang na materyal na panggamot, talagang magiging isang dilema iyon. Umiling si Clarissa Johnson, hindi ako nagdala ng damo, ngunit may mensahe si Mr. Osborne para sa iyo. Isang mensahe. Lalong sumimangot si Bobby Aguilar. Nagpatuloy si Clarissa Johnson, ang mensaheng ito ay tungkol sa 10,000 taong gulang na materyal na panggamot. Sa isang buwan, lilito ang isang 10,000 taong gulang na materyal na panggamot. Pagkasabi nito, kinuha ni Clarissa Johnson ang kanyang telepono. May markang lokasyon sa mapa sa kanyang telepono. Ang lokasyong ito ay nasa timog kanluran ng Pyro, malapit sa hangganan. Tinitigan ni Bobby Aguilar ang lokasyon, at sinabing, lalabas dito ang mga gamot. Tumango si Clarissa Johnson, talaga. Ang balita ay medyo hindi alam ng maraming tao. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapamura, ilang tao ang nakakaalam ngayon dahil hindi pa lumalabas ang mga gamot. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang nagsimula ng magplano ng palihim? Nagkibit-balikat si Clarissa Johnson, ito ang limitasyon ng maya-alok ng Halcroen sect. Pabirong sinabi ni Bobby Aguilar, mukhang limitado ang mga mapagkukunan ng Halcroen sect. Dito, hindi tumugon si Clarissa Johnson. Tahimik na pinapansin ni Bobby Aguilar ang lokasyon, at sinabing, sige, pupunta na ako. Tungkol sa materyal na panggamot na ito, susubukan ko. Mr. Aguilar, mag-ingat ka. Ang hitsura ng 10,000 taong gulang na materyal na panggamot ay tiyak na makakaakit ng iba't ibang puwersa. Nagbabala si Clarissa Johnson. Ang mga puwersang ito ay hindi lamang limitado sa mga domestic na pamilya, ngunit maaari ring makaakit ng mga dayuhang kapangyarihan at maraming nakatagong matatanda. Casual na sinabi ni Bobby Aguilar, dahil alam mo, at hinahayaan mo pa rin akong kunin ito, nagsisimula akong maghinala na ginagamit mo ako bilang kumpay ng kanyan. Napangiti si Clarissa Johnson, imposible, Mr. Aguilar, nahihirapan lang kaming kumilos sa loob ng bansa. Pero naniniwala akong tutulungan kanila ng palihim. Hindi na itinuloy ni Bobby Aguilar ang usapan. Kumaway siya kay Clarissa Johnson at umalis. Pagdating sa Halcroen sect, hindi sila lubos na mapagkakatiwalaan ni Bobby Aguilar. Lalo na pagkatapos nilang ilabas ang ganoong makabuluhang balita, lalo pang naghinala si Bobby Aguilar sa mga motibo ng Halcroen sect. Nang magmadaling bumalik si Bobby Aguilar sa Green Moon Villa, kinaumagahan na. Ang una niyang ginawa nang makabalik siya ay ang magmadaling pumasok sa silid ni Claire Richardson. Mahimbing pa ring natutulog si Claire, at nagulat siya sa biglaang pagsalakay ni Bobby. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang kumot upang takpan ang kanyang dibdib at napabulalas. Anong ginagawa mo? Pervert, lumabas ka. Nang makitang maayos na si Claire, nakahinga rin ng maluwag si Bobby. Biro niya, sa figure mo, kahit hindi ka magtago, walang makikita. Matapos ihulog ang komentong iyon, mabilis na tumakbo palabas si Bobby upang maiwasan ang galit ni Claire. Samantala, sa capital city, ang Martial Arts Academy ay opisyal na nagbigay ng go-ahead, at hindi mabilang na mga tao ang dumating upang magparehistro. Sa pagkakataong ito, sinabi ng Capital City Martial Arts Association na hindi nililimitahan ang anumang pagkakakilanlan, at sinumang may talento ay malugod na tinatanggap. Ang tila altruistikong pagkilos na ito ay talagang isang nakatabing pansariling interes. Sa paggawa nito, kailangan ng Capital City Martial Arts Association na gumastos lamang ng kaunting mapagkukunan upang agawin ang karamihan sa mga kahanga-hangang talento sa mundo, tahimik na palawakin ang mga hanay ng asosasyon. Nakikita ni Bobby Aguilar ang kanilang mga intensyon, at natural na nakikita rin ng mga nakatataas. Ngunit ang Capital City Martial Arts Association ay umiral ng maraming taon at may malakas na kapangyarihan sa mundo ng martial arts.
Kaya kahit na ang mga opisyal na awtoridad ay ayaw na biglaang putulin ang ugnayan. Naging maayos ang lahat, at maraming mahuhusay na tao mula sa mahuhusay na pamilya ang nagsimulang sumali sa akademya. Sa ngayon, sa loob ng Capital City Martial Arts Association, isang matandang babae na nakayuko ang likod ay nakatayo sa isang parisukat na nakatago sa mga anino. Sa harap niya ay nakatayo ang 18 tao na nakasuot ng itim at gintong robe. Ms. Hayward, ano ang kailangan mo sa amin? May nagtanong. Isang kislap ng bangis ang sumili sa mga mata ng matandang babae na kilala bilang Ms. Hayward. Huminga siya ng malalim at sinabi sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, ang may heaven swallowing python ay malubhang nasugatan ni Bobby Aguilar, at mayroon pa itong matagal na mga problema. Ang pagbanggit sa bagay na ito ay napuno ng hindi mapigilan na galit kay Ms. Hayward. Nagkatinginan ang napakaraming lalaking nakasuot ng itim at gintong robe, may bakas ng awkwardness na kumikislap sa kanilang mga mata. Sa lakas nila ngayon, hindi na nila kayang takutin si Bobby Aguilar, bukod sa naka-purple robe, walang nang ahas na guluhin si Bobby Aguilar. Kami. Ipaghihiganti namin ang heaven swallowing python, maingat na saad ng mga lalaking nakasuot ng itim at gintong damit. Isang kislap ng kalupitan ang sumili sa mga mata ni Ms. Hayward, pumikit siya at nagtanong, talagang handa ka bang ipaghiganti ang heaven swallowing python? Ikaw. 1000% sure. Sabay-sabay na nagsalita ang 18 taong ito. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang iyong sarili, sabi ni Ms. Hayward, na ikinakaway ang kanyang kamay. Ang malawak na heaven swallowing python ay agad na lumitaw sa kanyang likuran. Sumirit ang sawa, inilabas ang pulang-pula nitong dila, at sumalubong sa kanilang ilong ang masangsang na amoy. Ang makintab na itim na katawan nito ay kumikinang sa sikat ng araw na naglalabas ng malakas na enerhiya. Ngunit sa malapitang pagmamasid, makikita ang isang napakalaking sugat sa katawan nito. Ang sugat na ito ay natamo ng suntok ni Vernon Sherman. Nang makita ang heaven swallowing python, namutla sa takot ang mga mukha ng mga lalaking nakasuot ng itim at gintong damit. Ms. Hayward, anong kailangan mong gawin namin? Tanong ng isa, nag-aalangan. Ngumiti si Ms. Hayward at sinabing, wala kang kailangang gawin, tumayo ka lang dyan at huwag gumalaw. Nang matapos siyang magsalita, bumaril ang heaven swallowing python sa mga tao. Ang napakalaking ulo nito ay dumating sa harap ng lahat halos sa isang kisap mata. Isa-isang nilamon ng heaven swallowing python ang mga lalaking nakasuot ng itim at gintong damit sa tiyan nito. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng nakadamit na lalaki ay nagulat at natakot, naghahanda na tumakbo. Sinusubukang umalis. Ngumisi si Ms. Hayward. Inabot niya ang kanyang lantang palad, at ang mga galaw ng maraming itim at gintong damit na lalaki ay agad na pinaghigpitan. Ms. Hayward, ikaw, papatayin mo talaga kami. Ikaw ay masamang matandang babae. Sa harap ng mga pang-iinsulto na iyon, wala man lang pakialam si Ms. Hayward. Ngumisi siya, isang bangkus ng walang kwentang basura, ang tanging halaga mo ay ang maging pagkain ng heaven swallowing python. Lahat ng 18 lalaking nakasuot ng itim at gintong robe ay nilamon ng heaven swallowing python. Kasabay nito, ang napakalaking katawan ng heaven swallowing python ay nagsimulang pumiglas, at ang mga hibla ng enerhiya ay patuloy na namumuo sa loob nito. Sa sumunod na segundo, isang nakabubulag na itim na liwanag ang sumabog mula sa katawan ng heaven swallowing python. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa kalahati ng Capital City Martial Arts Association. Ang katawan ng heaven swallowing python ay naging mas matigas, at ang enerhiya nito ay tumaas ng ilang beses. Sa wakas, nakalusot na ito, ipinatong ni Ms. Hayward ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na may nakangisi ng ngiti sa kanyang mukha. Ang heaven swallowing python ay opisyal na nakarating sa peak form of military marquee realm. Ito ay isang antas kung saan ito ay itinuturing na walang kapantay sa mundo ngayon, hanggat ang martial saint ay hindi nakikialam.
Bukod dito, ang mga pisikal na katawan ng demonic beasts ay natural na nagtataglay ng higit na tibay kumpara sa mga ordinaryong magsasaka. Babe, kainin mo yan. Pagkatapos, kumuha ang matandang babae ng isang Mayberdeng peel mula sa kanyang kamay. Ang peel ay parang isang night luminescent pearl, kumikinang sa kamay ng matandang babae. Dahan-daang isinandal ng Heaven Swallow ang python ang ulo nito at nilamon ang peel. Sa sandaling pumasok ang peel sa tiyan nito, nagsimulang manginig ng marahas ang katawan ng Heaven Swallow ang python. Makalipas ang kalahating minuto, ang Heaven Swallow ang python ay naglaho, at sa pwesto nito ay nakatayo ang isang binata na may malamig na lamig na nagmumula sa kanyang katawan. Kabanata 712, Kabanata 712, Ako ang pinakamalakas na magsasaka. Sa pagtingin sa Heaven Swallow ang python na naging anyo ng tao sa kanyang harapan, si M.S. Hayward ay nasasabik na siya ay napaluha. Marahan niyang niyakap ang mukha ng binata, nanginginig ang kanyang boses sa emosyon habang nagsasalita, "My precious child. Gagawin kitang pinakamakapangyarihang tao sa mundong ito." Isang binata sa peak form of military marquee realm ang lumitaw. Sa araw na ito, opisyal na nagsimulang mag-enroll ng mga estudyante ang Capital City Martial Arts Academy. Kinaumagahan, dumating na si Ricardo Bowman at iba pa malapit sa academy. Ang matikas na pananamit ng mga binata mula sa mga maharlikang pamilya ay tila nag-e-enjoy sa pag-hangout together. Isang grupo nila na nakatayo sa gate ang nakaakit ng maraming tingin. Narinig mo ba na si Dominic Taylor ay nag-iisa kamakailan? Casual na tanong ni Ricardo Bowman. Oo, pagkatapos malaman na si Bobby Aguilar ang lalaking nakaitim na damit, si Dominic Taylor ay agad na nag-iisa. Bahagyang tumango si Darnell Bradley bilang tugon. Sok, mukhang malaki ang epekto ng pangyayari sa kanya. Sa personalidad ni Dominic Taylor, talagang hindi siya papayag na lampasan siya ng sinuman. Kung tama ang hula ko, ang unang bagay na gagawin niya pagkatapos lumabas sa pag-iisa ay hamunin si Bobby Aguilar. Tumango ang grupo bilang pagsang-ayon, alam na alam nila ang pagkatao ni Dominic Taylor. Bilang tunay na henyo ng pamilya Taylor, ang kanyang talento ay walang kapantay. Kahit nasa Capital City, siya ay mahusay sa kanyang mga kapantay at itinuturing na numero 1 sa mga nakababatang henerasyon. Ngayong isang binata mula sa kanayunan ang umangkin sa pinakamataas na pwesto, tiyak na hindi niya ito papayag. Lalong lumaki ang mga tao sa gate ng paaralan, na marami sa kanila ay nagmula sa paghanga. Gayunpaman, ang mga kinakailangan para sa mga martial artist dito ay napakahigpit, nakakaunti ang mga taong napili. Nga pala, narinig mo na ba ang tungkol sa Mystic Realm? Sa puntong ito, parang may naalala si Ricardo Bowman. Oo, ang balita tungkol sa Mystic Realm ay talagang isang malaking pagkabigla. Kung talagang umiiral ang gayong lugar para sa pagtatanim, kung gayon ito ay magiging mabuting balita para sa atin. Hindi ako makapaniwala na ang Capital City Martial Arts Association ay lihim na nag-iimbak ng mga naturang mapagkukunan. Ako ay seryosong nagdududa ngayon kung ang aming pagtatansya sa lakas ng samahan ay mali. Sa katunayan, kung talagang kontrolado ng Capital City Martial Arts Association ang karamihan sa Mystic Realms, kung gayon ay maaari talaga silang lumikha ng isang nangungunang cultivator sa Martial Saint Realm. Itinuturing ang Martial Saint bilang ultimate echelon para sa lahat ng martial artist, ngunit walang sinuman ang nakatapak dito. Kahit na ang mga itinuturing na pinakamahusay, tulad nina Jackson Harris at Ignacio Burke, ay nasa peak form ng military marquee realm. Huwag pansinin ang isang military marquee, kahit na ang isang late-term military marquee ay isang bagay na hindi natin maasahan na mapantayan. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Ricardo Bowman. Ang isang late-term military marquee ay may kapangyarihan na higit na nakahihigit sa mga nasa gitnang termino. At ang mga nasa peak form ng military marquee ay ang kasalukuyang pinakamalakas. Sinasabing ang mga elite sa peak form of military marquee ay maaaring gumamit ng kanilang fleshly body para mapaglabanan ang isang martial saint weapon. Kung ang isang tulad ni Bobby Aguilar, na may malakas na fleshly body, ay pumasok sa peak form of military marquee realm,
Kung gayon kahit isang martial saint weapon ay hindi makakapinsala sa kanya. Bilang resulta, tila kahit na ang Capital City Martial Arts Association, na kanilang pinakaasahan, ay walang kapangyarihan laban kay Bobby Aguilar. Habang nasa mainit na usapan ang lahat, biglang lumitaw sa kanilang paningin ang figure ni Bobby Aguilar. Nakasuot siya ng light-colored tracksuit, na nakakapreskong tingnan. Bobby Aguilar, bakit siya nandito? Medyo nagulat ang mga tao sa kanyang hitsura. Saglit, dama po ang tingin ng lahat kay Bobby Aguilar. Hindi kaya gusto rin niyang mag-enroll sa academy na ito. Gulat na bulalas ni Darnell Bradley. Mr. Aguilar, hindi ko inaasahan na narito ka, sabi ni Ricardo Bowman pagkatapos ng ilang pag-iisip, habang magalang na naglalakad patungo kay Bobby Aguilar. Tumango si Bobby Aguilar sa kanya nang hindi nagsasalita. Tumawa si Ricardo Bowman at nagtanong, Mr. Aguilar, ano ang nagdala sa iyo dito? Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at sinabing, ang parehong dahilan kung bakit ka naririto. Nang marinig ang mga salitang ito, bamuka ang bibig ni Ricardo Bowman. Mr. Aguilar, pinatay mo si Davy Barnett, na nagpatalo sa Capital City Martial Arts Association, hindi ka ba natatakot na aksyonan kanila? Hindi maiwasang magtanong ni Ricardo Bowman. Nanunuya si Bobby Aguilar, ang taong pumatay kay Davy Barnett ay hindi ako, kundi isa sa kanila. Nag-thumbs up si Darnell Bradley kay Bobby Aguilar, na nagsasabing, Mr. Aguilar, talagang kahanga-hanga ang iyong katapangan. Hindi na nagsalita si Bobby Aguilar, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay na mabuksan ng akademya ang mga pintuan nito. Para kay Bobby Aguilar, may dalawang layunin ang pagpunta rito. Ang una ay para sa Scripture Pavilion, at ang pangalawa ay ang pagsisiyasat sa Mystic Realm, upang hanapin ang Mystic Realm kung saan banihag si Emily Taylor. Siyempre alam ni Bobby Aguilar na magkakaroon ng panganib, ngunit kung hindi siya darating, maaaring hindi na niya mailigtas si Emily Taylor. Habang naghihintay silang lahat, biglang nakaramdam ng pamilyar na aura si Bobby Aguilar. Kumunat ang noo niya at tumingin sa pinanggalingan ng aura. Nakita niya sina MS Hayward at Emerson Holmes na naglalakad patungo sa lugar na ito. At sa tabi ni MS Hayward, naroon din ang isang binata na may itim na buhok. Ang binata ay may mahabang buhok na umaagos na parang talon, ang kanyang mga balingkinitang balintataw ay may bakas ng lamig sa loob. Nang tumingin si Bobby Aguilar kay MS Hayward, napansin din ni MS Hayward ang figure ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas mula kay MS Hayward. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Bobby Aguilar, nakasimangot, anong ginagawa mo dito, brat? Itinuro ni Bobby Aguilar ang malaking gate ng Martial Arts Academy, at sinabing, syempre nandito ako para lumahok sa ekspedisyong Mystic Realm na ito. Kwalipikado ka ba? Sumabog sa galit si MS Hayward. Bobby Aguilar scoffed, old beast, qualified man ako o hindi ay hindi mo dapat sabihin. Huwag mong isipin na hindi ko alam, inoobserbahan ng mga opisyal ang pagre-recruit ng mga estudyante sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwalang maglakas loob kang makipaglaban sa kanila. Ang impormasyong ito ay ibinigay lahat ni Emerson Holmes. Mula nang mabunyag ang sekreto ni Davy Barnett, labis na nagalit ang mga opisyal. Upang maiwasan ang Capital City Martial Arts Association na gumamit ng parehong lumang trick, nagpadala sila ng mga tao upang bantayan sila ng maaga. You little shit, nanginginig sa galit si MS Hayward. Maya-maya pa ay humakbang pasulong ang nakaitim na binata sa likuran niya. Isang nakagigimbal na hangarin sa pagpatay ang agad na dumating sa kanila. Nang maramdaman ang lamig na ito, bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Parang pamilyar ang aura ng binatang ito, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng kalokohan, papatayin kita. Isang glacial coldness ang sumilay sa mga singkit na mata ng binata. Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar, kill me. Batay sa ano? Sino ka ba, bakit hindi pa kita nakita dati? Nanatiling tahimik ang itim na buhok na binata. Kalmado lang niyang sinabi, mas malakas ako kaysa sinuman sa inyo. Sa paningin ko, puro langgam lang kayong lahat. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ay natigilan.
Si Ricardo Bowman at ang iba ay labis na hindi nasisiyahan. Mas malakas kaysa sa iba. Isinasaalang-alang ang lahat ng mga batang Panginoon ng mga dakilang pamilya bilang mga langgam lamang. Ang pagmamataas na ito ay talagang mapangahas. Mas malala pa sa mabaho mong paa ang yabang mo, saan ka ba tumalbog? Maya-maya lang, may lumakad na figure mula sa hindi kalayuan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Blaze Rhodes, na pangalawa lamang kay Dominic Taylor. Si Blaze Rhodes ay nakahiwalay din sa panahong ito, at ngayon ay naabot pa niya ang huling matagalang military marquee realm. Sa pagkakataong ito, sa paglabas ng pag-iisa, si Blaze Rhodes ay mayroon lamang isang layunin, iyon ay ang maging numero 1 sa listahan. Kabanata 713, Kabanata 713, tumaas ang tensyon sa lungguhit isa. Matapos umalis sa pag-iisa, nais ni Blaze Rhodes na igiit ang kanyang pangangibabaw at natural na hindi niya palalampasan ang pagkakataon nang makita niya ang itim na buhok na kabataan sa kanyang harapan. Siya ay humakbang pasulong, malamig na tinitigan ang itim na buhok, at sinabing, "Ikaw ay mayabang." Ang itim na buhok na kabataan ay mahinahong sumagot, "Hindi ka masama, ngunit hindi ka man lang karapat-dapat na banggitin sa aking mga mata." Nakakabaliw. Biglang nagalit si Blaze Rhodes. Hinawakan niya ang kapangyarihan ng pagkawasak at marahas na sinuntok ang itim na buhok na kabataan. Nang walang pag-iwas o pag-iwas, itinaas ng itim na buhok ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake. Klang! Agad na umalangaw-ngaw ang isang tunog na parang bakal. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, napilitang umatras si Blaze Rhodes ng 3 hakbang, at ang kanyang kamao ay pumipintig dahil sa impact. Sa kaibahan, ang itim na buhok na kabataan ay nanatiling ganap na tahimik, na tila hindi apektado. Laking gulat ng lahat ng naruroon. Anong matigas na laman? Bulalas ni Ricardo Bowman. Ang kanyang balat ay tulad ng isang layer ng baluti. Bulong ni Darnell Bradley sa pagkamangha. Ang mukha ni Blaze Rhodes ay naging sobrang pangit, ngunit bilang isang hindi sumusukong tao, hindi siya umatras. Walang ibig sabihin ang suntok na ito, malamig na sabi ni Blaze Rhodes. Ang kanyang aura ay mabilis na tumataas habang ang kapangyarihan ng isang late-term military marquee ay sumabog. Nang maramdaman ang kanyang aura, isang malakas na pakiramdam ng pressure ang bumungad sa kanila. Isang late-term military marquee. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Ang henyo ng maharlikang pamilyang ito ay talagang tumyupad sa kanilang reputasyon. Sa napakaikling yugto ng panahon, si Blaze Rhodes ay nakapasok na sa huling termino ng military marquee realm. Nanatiling kalmado ang itim na buhok, tila walang pagbabago sa kanyang aura. "Tama na, tapusin na natin ito," sabi ni MS Hayward, humakbang pasulong. Sa pagtingin kay Blaze Rhodes, nagpatuloy siya, maraming pagkakataon na lumaban sa hinaharap. Bagamat ayaw, pumayag si Blaze Rhodes sa harap ng mga sinabi ni MS Hayward. Sa hindi kalayuan, nanatiling tahimik si Broderick, nakatingin sa direksyon ni Bobby Aguilar. "Ang target ko ay ikaw," iniunat ni Broderick ang kanyang daliri, itinuro si Bobby Aguilar. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang braso, napansin ni Bobby Aguilar ang isang print ng palad sa tiyan ni Broderick. Sa malapit na pagmamasid, lumitaw na ang mukha ni Broderick ay nasugatan din. Ang mga pinsalang ito ay tila pamilyar. "Anong ibig mong sabihin?" Ang mga salita ni Broderick ay muling nagpagalit kay Blaze Rhodes. "Sinasabi mo bang mas mababa ako kay Bobby Aguilar?" Napasigaw si Blaze Rhodes sa galit. Binaliwala lang ni Broderick si Blaze Rhodes at binigyan lamang ng malamig na tingin si Bobby Aguilar bago sumunod kay MS Hayward at umalis sa eksena. Namula ang mukha ni Blaze Rhodes sa galit, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatingin kay Bobby Aguilar, na nagsasabing, "Bobby Aguilar. Ipinapahiwatig ba niya na mas mababa ako sa iyo?" Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sumagot, "Ikaw ang pinakamahusay, ang numero 1 sa mundo." Pagkasabi nito, tumalikod na rin si Bobby Aguilar at umalis. Nagtungo siya sa Martial Arts Academy. Habang nasa daan, hindi maiwasang isipin ni Bobby Aguilar ang print ng palad sa dibdib ni Broderick. "Talagang nakita ko na ang palm print na iyon noon pa.
Pag-iisip ni Bobby Aguilar, hinahaplos ang kanyang baba. Maya-maya, parang may na-realize si Bobby Aguilar. Hindi ba ang fist print na iyon sa katawan ng Heaven Swallow ang python? At ang sugat sa mukha ni Broderick ay dulot din ng suntok ni Vernon Sherman. Puwede bang si Broderick ang Heaven Swallow ang python? Biglang nabigla si Bobby Aguilar. Kung ito ay totoo, ito ay talagang magkakaroon ng maraming kahulugan. Bilang isang alchemist, alam ni Bobby Aguilar na mayroong isang tableta na maaaring magbago ng isang demonyong hayop sa isang anyo ng tao. Ang tabletang iyon ay tinatawag na tableta na nagpapabago ng hugis, ngunit ang mga kondisyon nito sa pagpino ay lubhang mahigpit, kahit na si Bobby ay maaaring hindi magtagumpay sa 100% ng oras. Mukhang may malasakit si MS Hayward sa Heaven Swallow ang python. Ungol ni Bobby sabay haplos sa baba. Hindi nakakagulat na napakatigas ng katawan nito, naaalala ko na ang Heaven Swallow ang python ay isang peak form of military marquee, tama ba? Biglang nalungkot ang mukha ni Bobby. Kahit laban sa isang ordinaryong peak form of military marquee, walang magawa si Bobby, lalo pa ang isang demonyong hayop sa peak form of military marquee. Bobby Aguilar. Sabihin mo sa akin ang itim na buhok na lalaking iyon. Ako, si Blaze Rhodes, ay haamon sa kanya sa isang labanan sa Lightning Mountain sa loob ng 3 araw. Biglang naabutan ni Blaze Rhodes sa sandaling ito. Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, kung ayaw mong mamatay, huwag mo siyang guluhin. Ang itim na buhok na binata na iyon ay hindi man lang ginamit ang kanyang buong lakas ngayon, kung hindi, patay ka na. Kalokohan. Galit na galit agad si Blaze Rhodes. Nasa late-term military marquee realm ako, bakit ako matatakot sa kanya? Sa henerasyon natin, ni hindi ko sineryoso si Dominic Taylor. Ngumisi si Bobby, kung gusto mong pumunta, pumunta ka ng mag-isa, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo, ang batang itim na buhok na ito ay nasa peak form of military marquee realm. Pagkasabi nito, iniwan ni Bobby si Blaze Rhodes. Sa araw na iyon, hindi nagpakita si Dominic Taylor. Gayunpaman, dumating sa eksena si Dexter Blair at ang iba pa mula sa maharlikang pamilya. Dahil lahat sila ay mahuhusay at miyembro ng isang aristokratikong pamilya, madali silang pumasok sa Martial Arts Academy. Tulad ng para sa mga ordinaryong tao, kailangan nilang dumaan sa mga layer ng pagpili na inilapat din kay Bobby. Habang nasa pila si Bobby ay biglang may sumirit na boses sa gilid. Bobby Aguilar, nagkita tayong muli, hindi napigilan ng boses na magpatayo ng balahibo. Paglingon niya, nakita niyang si Dudley Lynch pala ang tao. Dudley Lynch, buhay ka pa. Agad na sumabog ang katawan ni Bobby ng nakakatakot na mamamatay tao na espiritu. Pinaikit ni Dudley Lynch ang kanyang mga mata at sinabing, dahil hindi ka namatay, syempre hindi ako namatay. Ayaw ni Bobby na mag-aksaya ng mga salita kay Dudley Lynch. Malamig niyang sinabi, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari kay Evelyn Norton, at baka maligtas ako sa iyong buhay. Hehe, Evelyn Norton, isang hamak na langgam lang, bakit ka nahuhumaling? Malungkot na sabi ni Dudley Lynch. Tama na. Nagtakip ng ngipin si Bobby. Si Evelyn Norton ay napakatalino, kung hindi dahil sa panghihimasok ni Dudley Lynch, tiyak na mayroon na siyang pwesto sa mga bagong henerasyon ngayon. Sa halip, kakaunti ang nalalaman tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon sa Divine Alchemist Pavilion. Sasabihin mo ba o hindi? Malamig na tanong ni Bobby. Kinusot-kusot ni Dudley Lynch ang kanyang mga mata at sinabing, Bobby Aguilar, sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Biglang nagbanggaan ang kanilang mga aura. Nagkaroon pa ng bug zone ng hangin na namumuo sa pagitan ng dalawa. Kung gusto mong lumaban, lalaban ako sa iyo. Sa sandaling ito, isang magaspang na boses ang nanggaling sa hindi kalayuan. Paglingon nila, nakita nila ang isang matipunong lalaki na bumaba mula sa himpapawid. Nang makita ang taong ito, agad na natigilan si Bobby. Si Frederick Cohen iyon. Frederick Cohen. Hindi ba kayo naaresto? Natatarantang tanong ni Bobby. Lumapit si Frederick Cohen kay Bobby at sinabing, Bobby, habulin natin mamaya. Patayin ko muna ang bastard na ito. Ngumisi si Dudley Lynch,
Holy Body Frederick Cohen, interesting. Huwag kang mag-alala, marami tayong pagkakataon para lumaban. Bahagyang bumantong hininga si Dudley Lynch. Binawi niya ang kanyang kahangahangang aura at umalis. Tumigil ka. Muling nag-init ang init ng ulo ni Frederick Cohen, at akmang hahabulin na niya ito ay sinunggaban siya ni Bobby. Hindi ito ang lugar para magsimula ng away, maraming oras para harapin siya mamaya, umiling si Bobby. Kabanata 714, Kabanata 714, si Dominic Taylor ay lumabas sa hangganan sa lungguhit isa. Pinagmasdan ni Frederick Cohen ang papaalis na figure ni Dudley Lynch at sinulyapan si Bobby Aguilar. Unti-unting nawala ang aura sa paligid niya. Fine, papakinggan kita, malamig na ngumuso si Frederick Cohen. Tinapik ni Bobby Aguilar ang kanyang balikat at nagtanong, paano ka napunta rito? Hindi ba sinabi ni Polly Reeves na kinuha ka? Tumango si Frederick Cohen at sinabing, oo, muntik na akong mahuli, ngunit sa kabutihang palad, nagising ako sa kalagitnaan at nakatakas. Mula nang ako ay tumakas, ang Capital City Martial Arts Association ay nagpadala ng ilang itim at gintong robe upang tugisin ako, kaya hindi ako naglakas loob na ipakita ang aking sarili. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at sinabing, hindi ko inaasahan na aaksyon din sila laban sa iyo. Kinaweya ni Frederick Cohen ang kanyang kamay at sinabing, may mga chismis na pinatay ka ng Immortal Slaying Sect. Ikaw. Nakatakas ako sa isang flock, tumawa si Bobby Aguilar. Muling tinapik ni Frederick Cohen ang balikat ni Bobby Aguilar at sinabing, palaging may pagpapala pagkatapos ng malaking sakuna. Bobby, salamat sa pagligtas mo sa akin noon, utang ko sa iyo ang buhay ko. Natawa si Bobby Aguilar at sinabing, tama na, mag-sign up muna tayo. Pareho silang may kakaibang talento, kaya hindi naging problema ang pagsali sa akademya. Matapos makumplito ang mga kinakailangang pamamaraan, sabay na lumabas ng akademya sina Bobby Aguilar at Frederick Cohen. Ang opisyal na pagsisimula ng akademya ay pagkaraan ng 3 araw, ngunit walang nakakaalam kung anong mga partikular na aksyon ang gagawin. Bumalik ka muna sa akin sa Green Moon Villa, sabi ni Bobby Aguilar kay Frederick Cohen. Tumango si Frederick Cohen at sumang-ayon, okay. Kaya naman, sabay silang umalis ng Capital City at nagtungo sa Kango City. Pagbalik sa Green Moon Villa, naghanda si Polly Reeves ng malaking mesa na puno ng mga pagkain. Nang gabing iyon, nakaupo silang lahat sa ilalim ng liwanag ng buwan at sabay-sabay na umiinom. Mr. Aguilar, sa mga buwang ito, ako ay hinabol at tinutugis ng mga mamamatay tao sa buong Pyro, halos hindi makatakas. Humigop ng alak si Frederick Cohen. Habang sinasabi niya ito, hinubad ni Frederick Cohen ang kanyang mga damit, na nagpapakita ng kanyang matipunong katawan. Tingnan mo, ginawa nila ito sa akin, itinuro ni Frederick Cohen ang isang nakakatakot na sugat sa kanyang dibdib. Siyempre, hindi rin sila naging madali. Pinatay ko ang 6 sa kanilang itim at gintong damit. Binaling ni Frederick Cohen ang usapan at nakangiting sinabi. Humigop ng alak si Bobby Aguilar at same time na sinabi, hindi ganoon kadali ang Capital City Martial Arts Association. Nabalitaan na ang mga purple na robe ay kumakatawan sa kanilang pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ngunit ang pagiging tunay ng claim na ito ay kaduda-dodang. Tinitigan ni Frederick Cohen si Bobby Aguilar, naghihintay na magpatuloy ito. Sinabi pa ni Bobby Aguilar, malakas ang hinala ko na maaaring mayroon silang mga top tier na eksperto sa Martial Saint Realm. Martial Saint Realm. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Frederick Cohen. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing tama. Mayroon akong malakas na intuition na hindi lamang sila may Martial Saints, ngunit marahil higit pa sa isa. Unti-unti ding naging seryoso ang mukha ni Frederick Cohen. Kung talagang may mga Martial Saints, walang sinuman ang makakalaban sa Capital City Martial Arts Association. Kahit na magsama-sama, maraming Marquises ay hindi gaanong mahalaga sa harap ng isang Martial Saint. Kung talagang may mga Martial Saints sila, bakit hindi na lang sila ipadala? Itinagilad ni Claire Richardson ang kanyang ulo, nagtatanong na may pagkalito. Umiling si Bobby Aguilar,
Hindi ko alam, baka sa ilang kadahilanan, hindi sila makakilos ng padalos-dalos. Matindi ang pakiramdam na ito, hindi banggitin ang 8 matataas na opisyal, na nagparamdam din kay Bobby Aguilar ng krisis. Mayroon akong ideya, sa palagay mo ba ang Martial Saint ng Capital City Martial Arts Association ay maaaring nililinang sa ilang mystic realm? Ang karaniwang tahimik na si Polly Reeves ay biglang nagmungkahi. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Bobby Aguilar, at tumango siya, kapareho ko ang iniisip mo. Bago lumabas ang balita tungkol sa Mystic Realm, hindi ko akalain na ang Capital City Martial Arts Association ay may napakalakas na puwersa. Ngunit mula nang malaman ko na ang Mystic Realm ay nagtatago ng malalaking mapagkukunan, nagbago ang isip ko. Habang sinasabi niya ito, sinilip ni Bobby Aguilar ang iba at nagpatuloy, kahit na wala silang Martial Saint ngayon, ang isang tao sa kanilang hanay ay magiging isa. Posible ang anumang bagay sa Mystic Realm. Biglang bumigat ng kaunti ang kapaligiran, at maging ang laging optimistic na si Frederick Cohen ay hindi napigil ang sumimangot. Kung gayon, ano ang maaari nating gawin, at ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Frederick Cohen. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, ang magagawa lang natin ay pagbutihin ang sarili nating lakas sa lalong madaling panahon, magkaroon man lang ng lakas sa pakikipaglaban bago kumilos ang kanilang Martial Saints. Iyon lang ang magagawa natin, napabuntong hininga si Frederick Cohen. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang bahagyang buntong hininga. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang Capital City Martial Arts Association ay parang isang hindi malulutas na bundok. Ngunit upang iligtas si Emily Taylor, si Bobby Aguilar ay nagpapatuloy lamang. Pagkatapos ng hapunan, bumalik sina Bobby Aguilar at Polly Reeves sa Great Hall. Inilabas ni Bobby Aguilar ang Prajna Ruler mula sa kanyang dibdib at inilagay ito sa harap ni Polly Reeves. Ang item na ito ay tinatawag na Prajna Ruler, isang Martial Saint weapon, sabi ni Bobby Aguilar. Tinitigan ni Polly Reeves ang Prajna Ruler sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag. Ibinigay ni Bobby Aguilar ang Prajna Ruler kay Polly Reeves at sinabing, babalik ako sa Capital City bukas, at ang Prajna Ruler na ito ay maiiwan sa iyo. Kung may nangyari talaga, sa palagay ko ang Prajna Ruler ay dapat na makayanin ito, ngunit subukang huwag gamitin ito maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Kumunot ang noo ni Polly Reeves at nagtanong, matagal ka bang mawawala? Hindi ko alam, umiling si Bobby Aguilar. Anyway, kailangan mong alagaan ang Green Moon Villa. Napatingin si Polly Reeves sa seryosong ekspresyon ni Bobby Aguilar at hindi nang ahas na magtanong pa, sa halip ay maingat na tumango. Maaaring maging base ang Green Moon Villa para kay Bobby Aguilar. Kung tutuusin, imposibleng isang tao lang ang bumunot sa Capital City Martial Arts Association. Sa oras na ito, sa isang manor sa Capital City. Sa isang lihim na silid ng asyenda, may mga pagsabog ng kakaibang ingay, na parang may sasabog. Boom! Ilang sandali pa, ang lihim na silid ay sumabog na may nakasisilaw na liwanag. Ang kinang ay nagtagal ng kalahating segundo bago kumalat na parang mga alon sa paligid. Ang malakas na ingay ay agad na gumising kay Keelan Taylor mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Bahagyang kumunot ang noo ni Keelan Taylor habang mabilis na nagbihis at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Sa pasukan ng lihim na silid, nakita niya ang isang maputlang mukha na binata na nakatayo doon, na tila isang mahinang-mahina. Ngunit ang momentum sa paligid niya ay hindi kapani-pani walang malakas, na ginagawang mahirap para sa sinuman na tumingin ng direkta sa kanya. Dominic Taylor, natapos mo na ba ang iyong retreat? Mabilis na lumapit sa kanya si Keelan Taylor. Papalapit, napansin ni Keelan Taylor ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Dominic Taylor sa sandaling ito. Makalipas ang kalahating segundo, humagalpak ng tawa si Dominic Taylor, hahaha, I finally understand. Naiintindihan ko. Si Keelan Taylor ay mukhang naguguluhan at kumunot ang noo, Dominic Taylor, anong nangyayari sa iyo? Tumingin si Dominic Taylor kay Keelan Taylor at sinabing may malamig na ngiti, pare, naiintindihan ko na sa wakas ang sekretong nakatago sa aking kadugo. Ang sekreto sa iyong bloodline. Nagulat si Keelan Taylor.
Ibig mong sabihin. Bloodline ni Emily Taylor. Kabanata 715, Kabanata 715, Langit na lumalamon sa sawa vs Dominic Taylor. Ang mga mata ni Dominic Taylor ay kumikislap sa kabaliwan habang sinabi niya, talaga, ito ay kadugo ni Emily Taylor. Hindi ko kailanman naisip na ang gayong banal na relic ay madyay gising kay Emily Taylor. Natarante si Keelan Taylor dito, na walang anumang kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng bloodline. Ama, nagkaroon na ba ng isang mahusay na magsasaka sa kasaysayan ng ating pamilya? Tanong ni Dominic Taylor. Umiling pa rin si Keelan Taylor, na nagsasabing, natatakot akong tanong iyon para sa lolo mo. Nang marinig ito, sinabi kaagad ni Dominic Taylor, pare, dalhin mo siya rito ngayon din. May itatanong ako sa kanya. Ganoon ba kaimportante? Si Keelan Taylor ay tila nag-aatubili. Sa panahong ito, halos sumuko na siya sa paghabol kay Mike Taylor. Siyempre, si Dominic Taylor, sa pamamagitan ng paraan ng pamilya Taylor, ay lihim na pinipigilan ang pag-unlad ng negosyo ni Mike Taylor. Napakahalaga nito, sabi ni Dominic Taylor. Naiintindihan ko na ngayon ang 80% ng energy ng bloodline na ito. 80% lang, at parang may nakakapagpapaliwanag na epekto. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang aking talento ay sapilitang itinaas sa ilalim ng bloodline na ito. Habang nagsasalita siya, naikuyom ni Dominic Taylor ang kanyang kamao, at isang hanay ng nakakasilaw na liwanag ang natipon sa kanyang palad. Ang casual na pag-clenching na ito ay tila naglalaman ng enerhiya na sumisira sa universo. Ang init mula rito ay naging sanhi pa ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Keelan Taylor. Boom! Pagkatapos, mahinang iwinagayway ni Dominic Taylor ang ningning sa kanyang kamay. Ang ningning na ito ay agad na tumawid, at ang isang malayong taluktok ng bundok ay agad na nahati sa dalawang bahagi. Isang casual na hit na maaaring baguhin ang mga landscape, ito ay labis na ikinagulat ni Keelan Taylor. 80% pa lang ang naintindihan ko. Kung taglay ko ang kumpletong bloodline power, tiyak na ako ang magiging pinakamataas na tao sa mundong ito. Lalong naghi-hysterical si Dominic Taylor. Naniniwala pa nga ako ang unang makakatuntong sa Martial Saint Realm. Sa pahayag na ito, mas naging solemn na ang mukha ni Keelan Taylor. Tama, susubukan kong ibalik siya. Sabi ni Keelan Taylor. Pagkatapos, sinabi ni Keelan Taylor, siya nga pala, si Davey Barnett ay pinatay ni Bobby Aguilar at isang mahalagang impormasyon ang na-leak out. Ibinahagi ni Keelan Taylor ang lahat ng kanyang nalalaman kay Dominic Taylor. Matapos marinig ang lahat, kumunat ang noo ni Dominic Taylor. Mystic Realm. Ano yun? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Kumunat ang noo ni Dominic Taylor. Kahit na hindi ko pa narinig ang tungkol dito, pabayaan mo. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Sinasabi na ang Mystic Realm ay naglalaman ng isang tunay na pamana. Malamig na sinabi ni Dominic Taylor, Mystic Realm. Naiintindihan ko. Sa sandaling ito, mukhang hindi masyadong interesado si Dominic Taylor sa Mystic Realm. Kung ikukumpara sa Mystic Realm, mas sabik si Dominic Taylor na hawakan ang buong kapangyarihan ng bloodline. Dahil masyadong malakas ang kapangyarihang iyon, parang nagbukas siya ng bagong mundo. Mabilis na lumipas ang mga araw, at sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. 9:00 ng umaga, siksikan na ang pasukan sa academy. Ang hindi inaasahan ni Bobby Aguilar ay halos 100 tao ang nandito. Ang pinakamahina sa kanila ay isang Grandmaster. Bakit ang daming tao? Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Mahigpit na nagsalita si Frederick Cohen, maaaring ang Capital City Martial Arts Association ay nagkaroon ng pagbabago ng puso. Imposible. Umiling si Bobby Aguilar. Matapos makitungo sa asosasyon sa napakaraming beses, alam ni Bobby Aguilar ang tunay na katangian ng samahan. Sige, sasamahan na lang namin. Ang isang malaking pulutong ay hindi maaaring maging isang masamang bagay, sabi ni Frederick Cohen. Hindi gaanong nagsalita si Bobby Aguilar. Kapwa siya at si Frederick Cohen ay pumasok sa loob ng akademya. Sila ang unang batch ng mga mag-aaral, ang kanilang lakas sa kaharian ng military marquee,
mula ngayon sa academy, sila ay halos hindi pinaghihigpitan. Naturally, walang sinuman ang naroroon upang magturo ng mga diskarte. Ang tanging bentahe sa pagsali sa akademyang ito ay ang kakayahang sama-samang pumasok sa mystic realm. Pagkatapos ng isang simpleng seremonya, opisyal na silang sumali sa akademya. Ang mga detalye ng kanilang unang paglalakbay sa mystic realm ay aabisuhan ng hiwalay. Naglakad-lakad sina Bobby Aguilar at Frederick Cohen sa Martial Arts Academy. Inilabas ni Bobby ang kanyang divine sense upang mahanap ang mystic realm gamit ang pamamaraan mula sa kanyang huling pagsubok. Sa kasamaang palad, napakaraming tao, ang lahat ng kanilang mga lakas ay nag-crash, na naging imposible para kay Bobby na gawin ang mahalagang koneksyon. Mukhang kailangan kong subukan ulit ngayong gabi. Napaisip si Bobby sa sarili. Akmang aalis na si Bobby, isang itim na buhok ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Ang tao ay walang iba kundi si Broderick, na nagbago mula sa Heaven Swallow ang Python. Malamig na tiningnan ni Broderick si Bobby, hindi sinusubukang itago sa kanyang mga mata ang nakamamatay na layunin. Bagamat itinago niya ang lahat ng kanyang aura, ramdam pa rin ang kanyang makapangyarihang presensya. Anong gusto mo? Humakbang si Frederick Cohen, lumalakas ang boses. Binigyan ni Broderick si Frederick ng malamig na tingin at sinabing, "None of your business, move." Galit na galit, sisigot na sana si Frederick nang hawakan ni Bobby ang kamay niya para pigilan siya. "Frederick, tumabi ka. This is my business," sabi ni Bobby. Ngunit sa init ng ulo, hindi nakinig si Frederick. Walang dalawang isip, binato niya ng suntok ang mukha ni Broderick. Tumayo si Broderick, hinayaan ang mga kamao ni Frederick na damapo sa kanyang mukha. Klang! Pagkatapos ng malakas na ingay, nanatiling hindi nasaktan si Broderick. Isang bugzo ng itim na liwanag ang nagmula sa kanya. Ang itim na ilaw na ito ay mukhang napakapamilyar. Ito ay eksaktong kaparehong kulay ng Heaven Swallow ang Python. Ha! Sinulyapan ni Frederick ang kanyang kamao, tila naguguluhan. Ignorante. Malamig na bamantong hininga si Broderick, saka hamampas kay Frederick. Ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay direktang nagtulak kay Frederick pabalik sa pamamagitan ng 12-dosenang mga hakbang. Sa sumunod na sandali, bahagyang ibinuko ni Broderick ang kanyang bibig at bumuga ng ilang daloy ng itim na hangin. Ang hangin ay nagdala ng masangsang na amoy, nakakasuka na mabaho. Sa sandaling lumitaw ang amoy na ito, may naramdaman si Bobby na mali. Dahil nakakalason ang hangin ito. Nagmamadaling hinayla ni Bobby si Frederick sa likod niya. Pagkatapos ay itinaas ni Bobby ang kanyang palad at agad na nagpadala ng lilang apoy na lumilipad patungo dito. Ang espiritual na apoy, bilang ang pinakahuling yang, ay maaaring sugpuin ang lahat ng kasamaan, at ang hangin mula kay Broderick ay natural na hindi exception. Matapos matagumpay na mapatay ang mabahong hangin, isang malisyosong ngiti ang tumagas mula sa mga mata ni Broderick. "Medyo magaling ka," malamig na sabi ni Broderick. Habang nagsasalita, hinubad niya ang kanyang itim na balabal, na nagpapakita ng kanyang hindi kapani-paniwalang makinis na balat. Tulad ng inaasahan, ito ay ang Heaven Swallow ang Python. Nang makita ang balat niya, nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Ang Heaven Swallow ang Python ay pinakamataas na grado sa mga demonyong hayop. Higit pa rito, ang kapangyarihan nito ay higit na mataas kaysa kay Bobby. Ito ay magiging isang mahusay na palabas. Mabilis na nagkumpulan ang mga tao sa paligid. Hindi ko inaasahan na masasaksihan ng isang kawili-wiling kaganapan pagkatapos na lumabas. Maya-maya lang ay may narinig akong pamilyar na boses. Pagtingin, ito ay si Dominic Taylor, mga kamay sa kanyang mga bulsa, masayang naglalakad. Dominic Taylor. Nang makita si Dominic ay mas lalong lumalim ang ekspresyon ni Bobby. Itong bastos, dumating din. Pero hindi pinansin ni Dominic Taylor si Bobby. Sa halip, tumingin siya kay Broderick at nagsalita sa hangin ng isang senior, "Huwag kang mag-alala, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka." Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Broderick. Nakatitig kay Dominic Taylor sa harap niya, malamig niyang sinabi, "Move."